Pagdiriwang? Yes. Bakit kayo nagdiriwang? Dahil nakaligtas na kayo sa kamay ng mga mapang-aping mga relihiyon. Alright. So, dapat nga kayong magdiwang. Dahil kung magdiwang kayo na walang rason, hindi kayo tatanggapin ng Diyos. Magdidiwang kayo na walang kabuluhan. Yun daw po pagkaligtas nila sa mga sakit nila. Alright. Dapat yung pagdiwang. Dahil ang sakit na naglipa na sa mundo ibabaw ay yan ang paglipol ng Diyos sa mga taong makasalanan. So, ang taong makasalanan, kung magsisi at lumapit sa Diyos, patatawarin siya ng Diyos. Basahin mo nga. Isayas. Oh. Isayas, Kapitulo 57, talatang 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. So, ngayon, dapat yung pasalamatan yan dahil yan ay mahiwagang nagaganap sa mga taong mananampalataya. Pero yun, hindi mananampalataya, talagang mamamatay sila dahil yan ang sabi ng Diyos. Doon sa Malakias 4:1. Malakias, Kapitulo 4, talatang 1. Panghuling payo, sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mahukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak, at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Well, kaya nga, nagpapasalamat kayo, nagsasaya kayo dahil kayo naligtas na sa kapamakan na inumang ng Diyos sa taong makasalanan. So, kaya tinawag kayo sa mamagitan ng sakit. Di ba ganoon? Matthew 9:12. Matthew, Kapitulo 9, talatang 12. Datapwat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Alright. Ano, tinawag kayo ng Diyos sa walang kabuluhan o tinawag kayo para magbanal? Basahin mo na. Korinto 1. Unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 1. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Alright. Kayo ay tinawagan ngayon nag-ayon ni Pablo na maging alagad. So, bilang alagad, inintay ng Diyos na kayo'y dumami. Talaga bang dadami kayo? Kailan? Dadami niya. Hintayin lang ninyo yung pasya ng Diyos na kayo'y paramihin. Kaya yung sakit na yan, pagtawag sa inyo, upang kayo'y magbanal. Diba sa Korinto? Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo sa kanila at ating Panginoon. Alright. Dahil ang Panginoon, Diyos lahat ng mga tao. Pero tumitira siya doon sa mataas at banal na dako. Ano yung mataas at banal na dako? Kung itinuturing nyo ito na mataas na kaalaman at banal na dako, alagaan nyo mabuti. Dahil kung alagaan nyo mabuti yan, darating na yung panahon na kayo'y pararamihin. Basahin nyo sa Ecclesiastes 26:1. Yung pamagat.
Levitico Kapitulo 26, talatang 1 pamagat. Pagpapala sa pagsunod ay ipinangako. O see? Pangako ng Diyos ang mga bagay na ito. Pag kayo sumunod ng mabuti at kayo hindi nakakita ng kamalian, darating araw na kayo ay pararamihin ng Diyos. Nandun na sa 9. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo, at papagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo. O ano yung tipan? Yung kasaganaan ng buhay. Kaya ngayon, dating na yung bagong taon, ano ang resolution ninyo? New Year's resolution. Talaga bang magbago na kayo? Bago na po. O, palakpakan nyo sarili nyo. Alright. Yan talaga pagbabago na hinintay ng Diyos. Dahil yan, ang buong sanlibutan ay kinakitaan niya ng bagay ng mga malasuwang panuurin. Okay na. Dahil nanonood siya eh. Pinagmamasdan niya tayo. Nandun sa Jeremias 23. Jeremias Kapitulo 16, talatang 17 mo na po. Sapagkat ang aking mga mata ay nanga sa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. So, bilang tayo pinagmamasdan ng Diyos, umiwas na tayo pagkakasala para tayo ay dating na yung mga pangako niya na ganito. Ibalik mo doon sa 26:6. At 26:6 ng Levitico. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, at may higa kayo, at walang katatakutan kayo, at aking papawin sa lupain ang mababangis na hayop, ni hindi dadaanan ng inyong lupain sa tabak. kasi yan ang mga pangako niya. Pag kayo'y sumunod, papawin niya lahat ng masama o bagay na masama sa mundo'y babaw. At saka tuloy niya, yung pangako niya na pasasaganahin ko kayo. Nandun na sa 8, Gs. At kakanin ninyo ang malaong kinamalig, at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. O, ibig sabihin, marami kayong maipon na kayamanan nyo. Sa halip na babulok yung una, ubusin na ninyo dahil at kung di ubusin yung una, aamagin na. Di ba ganon? So, kung amagin na yung ipon nyo, magbigay naman kayo sa mamahirap. Okay? At kung kayo nagbigay, lalong dagdagan niya ang kanyang ibibigay sa inyo. Amen? Malakyas Ayaw nyo ata eh. Malakyas Kapitulo 3, talatang Gs. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi ng kamalig sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng Mahakbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Alright, yan ang mga pangako ng Diyos. Kapag nakamtan nyo na yan, mamahagi naman kayo sa mga mahirap. Dahil pag magbigay kayo, bibigyan kayo ulit. Amen? Amen. Sana nga. Sana all. So ano pa? Doon ngayon sa Roma 6:1. Roma Kapitulo 6, talatang 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? O, see? Huwag na nyo pagpatuloy ang pagkakasala para ang biyaya ay masagana. Amen? Tuloy mo. Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O, see?
Ano ibig sabihin? Bumangon na kayo. Gaya na nabuhay sa patay. Dahil yung taong nasilang sa katotohanan ay nabuhay sa kabanalan. At yung kabanalan na yan, yan ang magbibigay sa iyo ng pagpapala kapag ikaw ay masunurin. Dahil sabi niya, pasasaganahin ko kayo at pararamihin ko kayo at maraming imbakin kayo pagkain. Ito pa po. At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo at hindi ko kayo kapopuotan. Alright. Ano yung tabernakulo? Ito na ha. Kahit na tulda-tulda lang. Dahil yan ang ugali ng mga tao ng unang panahon. Mga tulda lang na ganyan. Yes nyo? Pero pinagpapala sila. Sana nga. Dahil hindi tumahan ng Diyos sa mga simbahan na ginawa ng kamay ng tao. Tandaan nyo ha. Sila yung maglalaki mga simbahan. Hindi tumataan ng Diyos sa mga yan. Tumataan siya doon sa mga taong masunurin at mabait. Pag tumaan siya sa taong masunurin at mabait, pinagpapala niya sila. Dahil yan ang sinabi niya doon sa San Juan 14, magmula sa 21. San Juan, Kapitulo 14, talatang 21. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ang mga yaon ay siyang umibig sa akin. At ang umibig sa akin ay ibigin ng aking ama at siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Alright. Ilang beses na naghayag ng Panginoon dito? Alright. Ang katotohanan ba ay lumalakad na? Lumalakad na ang katotohanan. Kaya, ang katotohanan ay ibigay niyo mga sa mga taong pagkakatiwalaan din naman. Nandun sa pangalawang Timoteo 2:1. Kaya ano man nakita nyo sa Biblia, natutuhan nyo sa Biblia, ipagkaloob nyo sa mga taong pagkatiwalaan din naman. Kalawang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 1. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. Bakit ka magmalakas? Para kung mayroong sakit, pitikin mo lang yung ulo niya, gagaling na. Amen? Kung malakas ka na, hindi yung 10 hilot na hindi mo pa napagaling, hindi ka malakas. Alright, so yung pagpapalakas, yan ang kailangan natin para may ligtas natin yung mga taong pasaklulo. Dahil tayo ay handang sumaklulo sa mga taong nangangailangan. Di ba ganoon? Kasi ito po pa. At ang mga bagay na yung narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Makapagtis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Alright, yung mga pagsubok na sinasabi nyo, tiisin nyo lang yan. Hindi yan na maaaring magpahiwalay kahit sa inyo sa Diyos. Yung mga pagsubok, dahil yan talaga tiisin ng tao. Dahil ang subok, yan ka magiging marunong kung matiisin ka. Alright? Basahin mo sa Roma 8:35. Roma Kapitulo 8, talatang 33. Sino sa 35. 35. Sa 35. Sino ang magiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? O, yung bang pagsubok, hihiwalay na kayo? Ha? Alam niyo ibig sabihin ng subok? Test. Test lang yun. Actual test. Hindi written test. Kagaya ng ginagawa ng eskwela. Written test yun. Actual test ito. Kung matiis nyo lang yan at hindi kayo walay kay Kristo, dahil sabi ni Kristo ang manatili hanggang wakas, siya ang maliligtas. Amen? Di ba sabi mo na? Sino ang magpaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Yan ba ang maaaring maghiwalay sa inyo hiwalay kayo na pag-ibig ni Kristo?
Dahil ang pag-ibig ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Paano niyo makanta ng buhay na walang hanggan kung kaunting pagsubok lang ay aayaw na kayo? Dahil tiisin natin lang yung mga pagsubok na yan. Dahil yan ay talagang tungkulin ng tao. Ano yung pagsubok na yan, sinasabi ko, test. Actual test. Yan. Kaya mag-ingat kayo sa actual test. Dahil yung actual test, biglang dumating sa buhay nyo na hindi nyo nalalaman. So, magpatawaran kayo pag ganoon. Dahil kung di kayo mamatawad, hindi rin patawarin ng inyong mga kasalanan. Amen? Sana nga. Sige, tayo na lang. Magandang umaga sa inyo lahat, no? Matagal na kaming nilahayap pumunta rito. Yeso nga yung sasakyan ang magiging problema. Ngayon, sinabi ng Pangulong Mira na nangungumbitang nga yung Pangulo rito na sagot niya yung arkila. Pero kung yun matagal na pinag-usapan, pwede namin maghati-hatian yun Kung mga ura-urada kasi ang mag-imbita sa amin. Kaya nga sabi ni Mira, kung makakasama sila, kukuha ng sasakyan, sila magbabayad. Okay naman sa amin kahit na kami magbayad ng sariling sasakyan Kasi talagang ginagawa namin yung sa ganitong gawain na pupunta kami. Oo, sa mga misyon. Bagay, ito unang lang to, unang anniversary. Kaya pinilit din namin, kaya ang totoo niyan, alas 2 pa lang ng madaling araw kasing na ako. Nagkaligaw-ligaw pa. Kung saan pa kami nasuot. Si Rani, sabi ko, ano ba Rani? Alam mo ba yan? Kaliwa tayo. Kaliwa namin, dead end. Ano ba Rani? Kaliwa ka ulit tayo. Sabi ko, tawagan muna yung pupuntahan natin. Yung sinabi niyang huli, kung kumaliwa pa rin kami, kung hindi ko pa pinigil, yari na naman kami. Lagpasan pala. Sabi ko, hindi pa, galing ka na rito. Nalito rin siya. Medyo magagabi na rin kasi nung napunta kami dito nung unang punta namin. Gabi ka mo, di kay paggabi. Kaya sabi ko, sige tawagan mo na lang para sigurado. Lalayo tayo ng lalayo. Mauubos yung sigurado na natin. Ngayon, ito po yung araw ng Sabat, no? Ito yung nakalagay sa banal na kasulatan na araw ng Paskwa. Taon-taon. Ang nakalagay doon, taon-taon pinagdiriwa ang araw ng Paskwa. Ang hindi pumunta ay isusumpa o mamamatay. Kaya ang ginagawa ng tao roon, umaahon sila para sumamba. Nandiyan po sa banal na kasulatan yan. Ngayon, itong araw na to, isang taon. Ito, Zacarias, Kapitulo 14, talatang 15 hanggang 18. At magiging gayon ang salot sa kabayo mula sa kamelyo at asno, at sa lahat ng hayop na naroroon sa mga kampamentong yaon, na gaya ng salot na ito, at mangyayari na bawat maiwan sa lahat na bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari, sa Panginoon na mahukbo, at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga balag. Yun. Ngayon, dito po sa atin, katungkulan ng bawat tao at sumamba tuwing araw ng Sabat. Saan po tayo sasamba? Sa Espiritu. Andiyan po yun sa Ecclesiastes 12:13. Ecclesiastes 12:13. Kapitulo 12, talatang 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanya mautos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Lahat ng bagay, kay masama, kay mabuti, alam ng Diyos yan. Ngayon, ito po, saan po ba tayo sasamba? Ang alam ng iba, sa simbahan. Pero hindi po Dito po tayo dapat sumamba. Andiyan po sa Juan 4:22. Juan Kapitulo 4, talatang 22.
Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan po, no? Napakalinaw, no? Ngayon, ito po. Nakalagay po dyan din sa banal na kasulatan, Josue 1:8. Josue Kapitulo 1, talatang 8. Ang aklat na ito ng kautusan ni huwag may walay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. At di kaganda po, di ba? Mabuting kawakasan. Alam niyo po, no? Ang mukha ng ating unang sugo, 84 years na. Ang madalit sabi, nagtatamo na siya ng mabuting kawakasan. Pero ngayon, hindi naman limit sa kaalaman natin. Bata pa lang, dedo na. 18, 20, 25, namamatay. Bakit? Sa kakulangan ng turo ng magulang at hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos. Unang-una, number 1, tayong mga anak, sundin natin ang magulang natin. Kasi, pag iginalang mo ang iyong ama't ina, tatagal ang buhay mo sa ibabaw ng lupa. Basahin natin Efeso 6. Efeso Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 3. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ayan po, no? Kasi kung di natin i-respeto ang ating mga magulang, walang mangyayari talaga. Kasi mahal tayo ng ating magulang. Ayaw tayong mapahamak. Kanya ginagawa sa atin ng magulang natin nun. Kasi noong araw, nung bata pa ako, tingnan lang ako ng magulang ko, takot na ako. Maghawak lang ng walis. Ngayon, ang bata pag tinignan mo, ang titig siya, napakalaki ng mata pa siya. Pag tinawag, may iyawa ka. Totoo naman yun ang dapat na mawala sa mga kabataan. Kaya napapahamak sila. Hindi nila alam yung ginagawa nila, mapapahamak sila. So parang ang Diyos, mahal tayo ng Panginoon Diyos, sasawayin tayo. Kaya yung binasa ng ating kapatid sa 3:19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngayon magsikap at magsisi. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung sino man magbukas ang pinto, ako'y papalak sa kanya at hahapong kasalon niya. O di kaganda, kamukha ng Pangulo natin. Totoo yan, maraming pagsubok ang mangyayari sa atin. Susubukan tayo ng Panginoon Diyos. Yung Pangulo rito, yun ang nakalagay sa banal na kasulatan. Malakas ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa harapan ng Panginoon Diyos. Kaya kung ano ang pagsubok sa kanya, hindi kayang tangayin. Bakit? Ang pundasyon niya nasa ibabaw ng bato, hindi sa buhayinan. Nakalagay po yan sa banal na kasulatan din. Basahin mo ngayon sa 3:6 ba yun? Mateo Kapitulo 13, talatang 19. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng karang ito. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng karaan, at ito'y hindi niya napag-unawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso.
Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian ito hindi niya napag-unawa ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yung nahasik sa tabi ng daan at ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayunmay wala siyang ugat sa kanyang sarili kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita at pagdakay natitisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yung nagiging walang bunga. At ang nasik sa mabuting bunga ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanan ng nagbubunga. Ang ilay tig 100, ang ilay tig 60 at ang ilay tig 30. Bali yung pahuli mo, 1 taon pa lang eh. Ibig sabihin, marami na siyang itinanim. Talagang pumasok sa puso niya yung ganitong gawain. Alam nyo, ako kung tatanungin nyo, 17 years na ako rito eh, sa pananampalataya. Pero marami rin pagsubok ang nangyari sa amin. Halos hindi ako nang paghahanap buhay noon. Talagang ginugol ko ang sarili ko sa gawain na to. Kaya si Ariel, nung mapunta rito yan, bago lang din yan. Pero hinawakan ko yan, binantayan ko yan, hanggang sa nandito sa harapan nyo. Kaya nga kung maanin natin yung mga pagsubok sa amin, napakarami namin subok na dumating sa amin. Hindi ko inintindi yung binalawala ko yun. Kahit itong asawa ko naging kalaban ko sa gawain na to, nag-aaway kami pero binaliwala ko. Dahil nasa tungkulin. May trabaho ko, magandang trabaho ko, iniwan ko. Bimili ko ng tricycle, hindi rin ako namasada, nangopra ako ng waiting para hindi ko mababayaan itong kuling ko kay Manong. Halos araw-araw nasa sentro kami. Ang ginagawa namin pag-ayuno, 9 na gabi, 2 na gabi, straight ayuno namin yung bumabagyo, umaaraw. Ando kami sa sentro. Pag may pasyente tatawag sa amin, kasama namin ang aming unang sugo, pupunta kami kung saan kami pumunta. Kaya nga sabi ko, kayo pwede nyo rin gawin yun. At para lumakas ang biyaya nyo, mag-ayuno kayo. Maganda pwesto nyo, magandang mag-ayuno rito. Kasi huwag kayong matakot, talagang dadanasin yun. Sa pag-ayuno nyo, meron kayong makikita, may mararamdaman kayo. Totoo yan. Andiyan ang pagsubok. Kaya kailangan lakasan nyo. Hinigin nyo sa banal na Espiritu, sa Diyos na lumakas ang biyaya nyo, ibigay sa inyo. Kami, hiniling namin yan, pero binigay sa amin. Lahat kami, talagang nung nag-aayuno kami, ang biyaya bumabagsak sa harapan namin. Nasa gitna kami ng bukid, umuulan, nakatayo lang kami roon. Pagtungtong ng alas 12, andun kami. Kahit na umuulan yan, andun kami, halos malaglag kami sa balon na dinadaan namin. Yung huling ayuno namin, nahulog ako dun sa inakbangan. Nabasa ako. Sa Pilapil. Pang-4 na araw din ako lumabas. Ando lang ako sa sentro. Sumunod yung kasama ko nahulog, din na rin lumabas. Talaga ang lakas ng ulan. Bumabaha. Hindi namin iintindi yun. Pero ang pasyente, napakaraming pasyente sa sentro. Sari-sari. Ang daming pasyente naka-stack doon. Gumagaling, yung iba namamatay. Ganun talaga ang buhay. Pag ayaw na, sinabi ng Banal Espiritu, kung gustong magbuhay, buhayin. Kung ayaw, ayaw mo siya. Ayaw ng paligtas, wala tayong magagawa. Kasi hinahanap din ng Banal na Espiritu, nasaan ang inyong mga pinagaling. Isa man, wala silang nakita. Kasi yung mga pinagaling namin o ang ating pastor, sobrang dami. Kung iilagsisam ba, puno-puno ang sentro, baka hindi ko masya. Ganun talaga. Eka nga, ang ating Panginoon Diyos, sa 10 pinagaling, ilan ang bumalik? Isa. Galing pa sa malayo, di ba? O, ganyan ang tao. Basta tayo, ibigay natin yung the best na nagpapagamot, yung pangangaral, wala na tayong problema nun. Kasi, kung di natin masabi sa tao yun, kung mamatay yung tao, sisigilin sa atin mga kamay.
pag hindi natin napag-wikahan o mapagsabihan. Kaya masarap na mahirap ang buhay natin. Lalo na ako. Pero tutusin, alam nyo, masarap yung medya nitong tungkulin. Nakakaligtas tayo ng tao. Basta sabi ko nga sa inyo, ang number one, kung kayo'y manggagamot sa tao, huwag ninyong iiral yung bayad. Ako, mula nung naggamot ako, kaya ng ating unang sugo, alas binibigyan ako ng pera, ayaw kong kunin. Totoo yan. Pag nanggamot kami, pag uwi ko, plakda ako sa amin. Patang-patakatawan ko. Sabi na unang sugo, pag binigyan ka ako sa palad, kunin mo. Ayun, ganun ang ginagawa ko. Pero yung kasabihin mong ganito bayad, wag. Mawawala ang biyaya, sayang. Kasi tayo, ibinigay sa atin ang walang bayad, ipamahagi natin walang bayad. Depende sa tao. Meron naman talaga nagbibigay. Huwag lang yung tatanungin ka kasi, magkano mong bayad? Ako, pag sinabi ko, wala pong bayad sa amin. Depende yung kung alin maluwag sa puso nyo, wala problema. Kung wala, okay din. Kung isa nangyayari pa sa amin, ati pa kami sa gamot ng pasyente. Totoo po yan. Kami nanduro sa sentro. Pag may pagtapos, kailangan ng tao ng gamot, walang pera. Ati-ati kami mga kapatid doon. O ito, daan ba yan ito? Pinabibili namin kasi kailangan. Kasi iba tayo sa doktor. Sa doktor, pag wala kang pera, walang deposito, walang servisyo. Kawawaan tao sa doktor. Totoo po yan. Kawawaan tao sa doktor. Kaya nga tayo, ibinigay sa atin to para makatulong tayo. Kaya ito, yung sabi ng Pangulo totoo, no? Na pag nanalangin siya, ibinibigay, totoo po yan. Dinaras ko lahat yan, no? Ito hindi payabangan. Kasi yung tricycle ko, ibinigay ko sa asawa ko. Ginagamit ko yung service sa bangkal yun. Pagsamba, araw ng Miyerkules. Binigay ko na. Sige sa inyo yan. Kasi hindi ko pwedeng lubayan yung pagsamba ko rito at yung pagpunta ko ng araw ng Miyerkules, yung araw. Ngayon pa ako, kailangan ko ng motor. Tumama ako sa waiting, 25,000. Bibili ko sana ng motor. Ngayon, yung kuryente namin, sabi ko sige sa kuryente nilang ipagawa. Hindi naman natuloy, napakasaya na ng Meralco. Peso ganun na rin, hindi na bago, wala. Sabi ko, binabuo ko ng motor kasi hindi na ako makaano, napakahirap pumunta. Alay kang pera na ubod. Ayoko na lang magkang sa kanya ngayon. Sabi ko, nung linggo, nakarang linggo, Diyos ko, kailangan ko ng motor. Sana bigyan niyo ako ng pambili ng motor. Lunes, tumama ako ng Lunes, 45,000. Ang ginawa ko, binili ko na lang motor. Hindi ko na sinabi sa kanya. Nung malaman na yung pambili ng motor. Ay, tumawa ako pala. Tumawa ako. Saan yung motor? Kasi kailangan ko eh. Kaya sabi sa inyo, kung tayo manalangin, taos puso sa atin. Totoo po yan. Nanalangin ako nung linggo na yun sa bangkal. Dahil araw ng Sabat yun, alas umiyak pa ako nun. Lunes, tumama ako. Kaya sabi ko sa inyo, masarap na mahirap ang buhay natin. Pero kung tayo mananalangin, taos puso sa atin, ibibigay ng Diyos ang hinihiling natin. Andun po yan sa 1:15:7, kinapasok 15:7. Juan Kapitulo 15, 15:7. talatang 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Yun po, manatili tayo. Imiling tayo, ibibigay ng Panginoon Diyos. Yan ang katulong natin. Basta yung pananampalataya natin, huwag natin baguhin. Kailangan ang pananampalataya natin tapat. Huwag mag-alinlangan. Kasi nandun niya sa banal na kasulatan. Ang pananampalataya mo, dapat luto. Kung hilaw, wala. Kasi ang banal na Espiritu nakikita tayo. Pati yung mga gawa natin nakikita yan. Kaya nga sabi ko sa inyo,
dito sa atin. Ito ang ating reliyon na hindi mo maluluko ang kasama mo. Marami kong reliyon na pinasok. Nag-aral ako ng pastoral. Yung mga pastor doon, totoo naman na sinabi. Brother, hindi ka lahat sumusunod. Totoo ka kayo lahat hindi sumusunod. Bakit? Walang espiritu sa inyo. Sa amin, hindi pwedeng hindi sumunod. Kasi kung hindi ka sinumbong ng kapatid mo, banal na espiritu ang magsisiyasat. Iyan ang magsusumbong. Kaya hindi ka makaliligtas. Kaya tayo, sumunod na po tayo sa tama. Tsak na tayo ay maliligtas. Inabot magandang tanghali sa inyo.